Sa nakalipas na aralin ay natutunan mo ang ukol sa mga alpabeto ng linya, kung saan natutunan din ninyo ang paggamit nito. Ngayon naman ay muli na naman tayong magtatalakay sa panibagong paksa sa linggong ito ng Edukasyong Pantahanan, Industrial Arts Grade 4. Ang ating baksang mga produktong ginagamitan ng basic sketching at shading at outlining. Sa ating pang-araw-araw na gawain, may iba't ibang produkto tayo na ginagamit ng shading, basic sketching at outlining. Ang mga produktong ito ay gumuguhit muna bago gawin na aktwal hitungan nyo, tulad ng mga damit, pangkasal, barong, uniforme, mga sapatos, mesa, upuan, cabinet at iba pa. Ito ay sinasagawa upang maggabay ng mga magagawa sa pagbuo ng produkto upang makuha ang totoong hugis sa inyo. Sa aralin ito ay naasang natatalakay ang kalagahan ng kaalaman at kasanayan sa basic sketching, shading, and outlining. Okay. Ang basic sketching, ito ay simple at dali-daling pagguhit gamit ang lapis at papel. Halimbawa ay kung biglang sumagi sa isip na disenyo ay maaari mo itong guhit gamit ang lapis at papel. Ang basic shading ay ginagawa ito sa pamamagitan ng pagkuskus ng lapis upang maging maitim o madilim ang bahaging hindi naabot ng liwanag sa isang krukis. Ang basic outlining, ginagawa ito upang makita ang tunay na figura o ang importanteng linya sa isang larawan. Panghanap buhay na gumagamit ng shading, basic sketching at outlining. Portrait and printing shop. Ito ay isang uri ng negosyo na tumatanggap ng mga paggawa ng portrait at painting. Building and construction design. Ito ay uri ng negosyo na tumatanggap ng mga kontrata tungkol sa paggawa ng plano at pagdisenyo ng mga gusali at iba pang istruktura. Kasunod ay tailoring and dressmaking shop. Ito ay uri ng negosyo na gumagawa ng iba't ibang uri ng kausutong pambabae at panlalaki. Kasunod ay furniture and sash shop. Furniture and sash shop. Ito ay uri ng negosyo na gumagawa ng iba't ibang uri ng mga kagamitan na yari sa kahoy. Halimbawa nito ay mesa, cabinet, pinto at iba pa. Animation at cartooning. Ito ay uri ng negosyo na tumatanggap ng mga kontrata sa paggawa ng mga animation at cartooning. Shoes and bag company. Ito ay uri ng negosyo na gumagawa ng iba't ibang uri ng mga bag at sapatos. Printing press. Ito ay uri ng negosyo na gumagawa ng mga layout at nag-iimprenta ng mga magazine, dyaryo, libro at iba pang mga babasahin. Mga uri ng produkto na ginagamitan ng shading, basic sketching at outlining. Ang una ay painting. Yan, katulad na sa larawan. Sunod, portrait at landscape. Yan. Kasunod, building design and architectural design. Wow, ang ganda, di ba? Pakahusay. Kasunod, furniture design. Oh my God! Wow, napakaganda. Napakahusay ng pagkakagawa. Dress o damit. Yan, pakahusay, napakaganda ng nasa larawan. Napakaganda, bagay na bagay sa inyo ng iyong nanay.
Ang sining ay isang kasanayang hindi lamang mapagdilibangan, kundi mapagkakakitaan din. Kailangan lamang sa mga gawain ito ay may kahiligan sa kulay at disenyo. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Tukuyin kung ang mga produkto o negosyo ay ginagamitan ng business kitchen, shading at outlining. Sulat ang oo o hindi sa iyong sagutang papel. Uniform, buko salad, tarpaulin, painting, pagtarato sa katawan ng tao, pagdidisenyo sa tasa, pagtatayo ng pamilihan, pagdidisenyo ng bagong sapatos, pananahi ng mga damit, pagguhit ng larawan sa isang aklan, at ang pang-10, pagpapagawa ng bahay. Gawain sa pagkatuto bilang 2, tuwid ang pangarap mong bahay gamit ang business kitchen, gamitin ang painting, baba, gumamit ng short band paper sa paggawa. Ang gagawain, gawain sa pagkatuto bilang 3, ano pa ang ibang produkto na ginagamit ng mga kasanayang business kitchen, shading at outlining, maaaring magtanong sa magulang o magpatulong sa kasamahan sa inyong tahanan. Tala ang mga sagot sa iyong nasagutang papel. Okay, iisip kayo ng mga produkto na ginagamitan ng mga kasanayang business kitchen, shading at outlining. Ikot lang ang kanina sa loob ng bahay mo, bitin yan. Okay? Hindi kayo pupunta kayo ng pasyalan. Tutulad na ginagamin ko ng business. Gawain sa pagkatuto bilang 4, malinag-check ang mga sumusunod na nabuhay na gumagamit na shading, sketching at outlining sulat na sa kwadrato. Number 1, produktor. Okay. Number 2, artista. Okay. Pinto, yung magamit yan. Sino na ba ng tulong? Ito magamit din. Filter yung bullshit. Program. Okay. Kakadino. Okay. Sastre na nahin gamit. Okay. Kapitero. Ang magamit yung aking sa karanta. Number 9. Ingeniero o engineer. Magamit. Administrator. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Basahin at isulat ang litra ng tamang sagot sa iyong papel. Ang mga sumusunod ay mga uri ng produkto na ginagamitan ng business kitchen, shading at outlining maliban sa isa, pagtatanim at tingin. Ito ay isang uri ng negosyo na gumagawa ng iba't ibang uri ng mga gamitan nangyari sa kahoy, pabichorin, shas. Number 3, anong uri ng negosyo ang gumagawa ng mga layout at nag-iimplementa ng mga magasin, libro at iba pang pamasahin? Ayon. Number 4, piliin ang hindi wasto ang pangarap. Piliin ang hindi wasto ang pangusap, ang sino ay kasanayan o pangmagandibangan. Lahat ng tao ay may kakayahan sa sining, kaya ito ay para sa lahat. Ang sining ay isang kasanayan at pagkakita din. Number letter D, kailangan sa sining ay may kahiligan sa kulay. Number letter B, lahat ng tao ay may kakayahan. Hindi naman lahat tayo magagaling lumika ng isang magandang sining. Alis sa mga hanap buhay ang hindi kasali sa gumagamit ng business kitchen, shading at outlining.
siyempre itong tindero. Yan, tattoo artist, illustrator, pintor, itong tindero. Ano rin gumagamit na basic skills. Maliban sa mga nabanggit sa pinag-aralan mo, ano pa ang ibang produkto na ginagamitan ng mga kasanayan sa basic sketching, shading at outlining? Pag-comment lang sa baging ibaba ng video na to, at kung hindi mo ay nakasubscribe sa aking channel ay mangyaring subscribe para sa susunod na pag-upload ay updated. Maraming salamat sa inyong lahat at mag-aral mabuti sa loob ng